Ayun, so ito unahin natin ito ha, yung Super Health Center. Nako, Ma'am Margie Ronquillo, hello po. Super Health Center na halos 300 ito at sangkot na naman si Bongo. Nako, kaya nga sabi ni Senator Antonio Trillanes, wag mo nga kaming pinagluloko Bongo, ikaw yung mastermind. Ayan, sana di na tayo magpalit ng president. Kaya nga Ma'am Grace Birio, hello po. So ito mga kababayan, ito na. Umpisahan na natin itong Super Health Center. Ngayon mga kababayan, pag i-play ko po ito wag po kayong magalit. Kasi lahat po ng sasabihin natin ay totoo po ito. Galing po ito sa balita mga kababayan. Ayan nga po. Ito po Super Health Center. Nako po, pakinggan nyo po GMA News po ito. Nako, hindi po ito fake news mga kababayan. Ang Super Health Center na sinasabi ninyo. Na Diyos ko po, palpak. Walang nangyari. Dito muna tayo mga kababayan. Dito tayo sa isang cellphone kasi hindi siya bumabasa dito. Mabagal kasi yung internet ko dito sa isa So ito na nga mga kababayan, pakinggan natin ito kasi mukhang ito na Halos 300 Super Health Center ang nadiskubre ng Department of Health na hindi kompleto at hindi mapakinabangan. Ulitin ko kahit tinondo. Halos 300 Super Health Center ang nadiskubre. 300 Super Health Center. Halos 300. GMA News po yan si Vicky Morales yan. Halos 300 Super Health Center na hindi napapakinabangan na discover ng BBM administration. So sa madaling salita, panahon po ito ni Digong. Nako po, Ma'am Eileen Ovillian kay Ma'am Juicy Lee nagtalon. Ayan, Ma'am Juicy Lee nagtalon. May love shout out po. Panahon po ito ng Tatay Digong nila. Pakinggan ninyo ng Department of Health na hindi kompleto at hindi mapakinabangan kahit pinondohan ng milyong-milyong piso. Kabilang dyan ang pasilidad sa Marikina na 2024 pa tapos ang pundasyon pero hindi na naituloy ang konstruksyon. Nakatutok si Maki Pulido. Nako! Diyos ko, 2024 pa dapat matapos. Tinubuan na ng mga halaman at damo ang loteng dapat may naitayong Super Health Center sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Kita nyo? Tinutubuan na ng damo. Tinitirhan na ng demonyo. Tinutubuan na ng damo. Tinitirhan na ng kobra. Tinitirhan na ng demonyo. Nandoon na lahat. Takbuhan ng mga adik. Sisyunan ng mga adik. May mga tutir nang naiiwan dito. May mga foil. May mga lighter. Naku po, anong ginagawa ng administrasyon ni Digong? Nakakaputang ina talaga. Kaya alam nyo sa totoo lang mga kababayan, pasensya na po kung nakakapagmura ako. Kahit kayong nanonood sa akin, makakapagmura din kayo. Nakita ninyo? Super Health Center pero pwede mo nang taniman ng gulay. Dapat ginawa na lang itong Ginawa na lang dapat itong taniman ng pichay, taniman ng kangkong, di ba? Kasi tinutubuan na ng damo. 300 ka-unit. Na hindi napakinabangan, palpak at tinutubuan na ng damo. Bahay kubo version. Kita ninyo? Ako. Mamaya, malalaman ninyo ito. Sino ba ang nasa likod nito? Wait lang mga kababayan kasi naglo-loading siya. Sino nga ba ang nasa likod nito, mga kababayan? Diyos mio marimar. Wait lang po Hala, naglo-loading tayo. Ito po mga kababayan. Wait lang. Ba't ayaw na niya ma-open? Ito. Ulitin natin. Diyos ko, fentanyl din ng ni dogs. Hala mga kababayan, ba't ayaw na niyang ma-open? Naku, siguradong pwede kong anuhin ko yata ito. Hindi siya ma-open Kailangan ko palang i-refresh pala ang sabi. You need to refresh. Wow, ang galing naman nito. 300 ka-unit mga kababayan ang halos hindi na. Something went wrong. Ano to? Hindi pwedeng panuorin. Something went wrong Bakit ganun? Ayaw mabuksan. Mga kababayan. Something went wrong. Nako, i-search na lang natin sa YouTube.
Mga kababayan, kasi something went wrong talaga siya nakalagay. Hala, Diyos mio Marimar. Sayang ang pera ng taong bayan. Kaya nga po sa totoo lang, ay Diyos ko talaga. Nakakagigil mga kababayan. At higit sa lahat, alam nyo kung pwede nga lang tawag dito. Wait lang mga kababayan. Ito pala siya. Hindi pa naman. Okay pa naman yung ating diba? Okay pa naman yung ating internet. Bakit ayaw niyang, diba? Wait lang mga kababayan, kasi nga yung ating internet na naman kailangan kasing baguhin. Oo. Ito na siya. Ayan mga kababayan, i-refresh daw. Ang sabi dito mga kababayan, almost 300 daw ka-unit ang palpak. Ala, mga kababayan, bakit hindi ko maano to? Wait lang mga kababayan pasensya na kasi nga yung ating internet ay nagluluko po. May background sound ng cricket. Galing naman. Kaya nga actually po dito mga kababayan, kay Bongo yan. Kaya nga po So nakita nyo naman mga kababayan na medyo siya, ito na lang. Kahit hindi nyo napapanood, narinig nyo naman kanina, basahin ko na lang po. Itong Super Health Center na to, mga kababayan. So bubuksan ko na lang po dito itong naturang Super Health Center na pinost nga ng tawag dito, ito. Sa totoo lang mga kababayan, ito na siya. So, ang nangyari kasi, ganito yan, mga kababayan. According kasi dito, sa Super Health Center na to, mga kababayan, ganito siya. Saan na ba yun? Wala, ayaw na niyang go back to continue website. Oo. Yung ating screenshot, nasaan na ba yun? In-screenshot ko siya kanina. Ayaw lang talaga niyang lumabas kasi hala, nawala. Sayang naman. Mga kababayan, Diyos mio Marimar. Oo. Ayun. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Paki-comment nga mga kababayan. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Paki-comment po mga kababayan kung ako'y napapanood nyo, 'di ba? Sakto naman po ang signal natin. May inaayos lang ako kasi may tumawag. Ayan, okay na po Ito ulitin ko mga kababayan. Ito siya Halos 300 Super Health Center ang nadiskubre ng Department of Health na hindi kompleto at hindi mapakinabangan kahit pinondohan ng milyong-milyong piso. Kabilang dyan ang pasilidad sa Marikina na 2024 pa tapos ang pundasyon pero hindi na naituloy ang konstruksyon. Nakatutok si Maki Pulido. Patay. Tinubuan na ng mga halaman at damo ang loteng dapat may naitayong Super Health Center sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. 21.5 million ang pondo para sa Phase 1 ng construction o ang pundasyon ng itatayong gusali na natapos unang bahagi ng 2024. Natapos naman ng Marikina LGU ang Phase 1. Pero nang puntahan ito ni Health Secretary Ted Herbosa, halos matakpan na ng halaman ang ginawang pundasyon. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? Di ba? Parang manananggal daw, hati. Yung taas, yung mga haligi. Alam niyo mga kababayan, may mga haligi, mga bakal, tapos tinutubuan na ng dayami, yung mga abaging. Di ba? Para daw manananggal. Tingnan mo, nagawa pang tumawa ni Herbosa. Kita mo yan. Actually, hindi naman po ito kay Herbosa mga kababayan. Kasi nga, ito po ay
Sa totoo lang, ito po ay panahon pa yata ito ni Doke, no? Sa panahon pa yata ito ni Digong. O sabi niya, alam niyo yung manananggal? So, ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH ang dapat gagawa ng phase 2 Ay, o Diyos ang ko. mismong 4 na palapag na gusali. Pero hindi umano ito masimulan dahil hindi pa naibibigay ng unang kontraktor ang ilang dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP. Nagrereklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay nung previous phase 1 contractor yung as-built. Kita ninyo? As-built plans kasi yung ano yung na-build niya sa foundation. Kita ninyo mga kababayan. So ibig sabihin, yung dating kontraktor nito, panahon pa kay Digong. Ngayon naman si PBBM handang sundin, handang magbigay ng pondo para ipagpatuloy. Ang problema kasi mga kababayan, ito sigurong dating kontraktor nito ay ayaw ibigay itong plano, 'di ba? Itong mga gagawin kasi nga, syempre ang iniisip niya pag ibigay ko 'to, syempre imbestigahan ako. Pag naimbestigahan ako, makukulong ako. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito isisisi na naman to nila. Si PBBM na naman ang sisihin nito na hindi nila iniisip na panahon ito ni Digong na dapat 2021 tapos na ito. So ibig sabihin, kung dapat 2021 tapos na ito, so panahon pa ito ni Digong. 2022 naging presidente si PBBM, 2023 siya nag-umpisa sa mga proyektong ganyan-ganyan. So 2021 dapat tapos na itong 300 plus na Super Health Center. Ang problema mga kababayan, nasaan na nga ba ang pundo nito? Kasi dapat tapos na ito 2021. 2025 na yun, putang ina, 4 years ago na. 4 years nang nakalipas ang dapat matapos. Di ko alam, baka nga 2018 pa lang ito, project na ito, 2019, no? 2020. Diyos ko po, dapat 2021 tapos na ito. Wala. Ngayon, ang sabi nga dito mga kababayan, ay handa naman si PBBM magbigay ng pondo para ipagpatuloy yan. So sa madaling salita, yung unang pondo nito mga kababayan na bulsa na. So ngayon, sino ang ating hahanapan? Malamang si Digong na naman. Ang Super Health Center sa Marikina, isa lang umano sa 297 Super Health Centers na hindi kompleto at hindi mapakinabangan. Ayon kay Herbosa, 200 plus, 12 to 20 million pesos ang budget kada isang proyekto na insertions daw sa 2022 General Appropriations Act o Kita ninyo? Insertion ito ng 2022. So ibig sabihin mga kababayan, hindi pa si Presidente Marcos nito kasi uupo pa lang siya dito. So budget pa lang ito ng panahon pa ni Digong ito. Mga kababayan. Kaya nga si Sara binuking niya ito 2022 insertion. So ibig sabihin, hindi pa nakaupo si PBBM nito kasi nag-umpisa si PBBM 2023 na. Uupo pa lang siya ng 22 So processing, 2023 na yung budget niya. So 21, 22 kay Digong pa yan. Ngayon mga kababayan, ang tanong, magkano nga ba? Actually mga kababayan, daan-daang milyon po ito. Ang bawat unit, mga kababayan, narinig nyo naman kung magkano ang budget kada unit. Ito at hindi mapakinabangan. Ayon kay Herbosa, 12 to 20 million pesos ang budget. 12 to 20 million per unit ang budget nitong Super Health Center. 12 to 20 million. Mga kababayan, mahigit 297, mahigit 300 po ito. 20 times 300. Ganun po kalaki ang budget nito. 12 to 20 million per unit. 297 po ito. Napakalaki po. Panahon iyan ni Digong. Sino po ba ang nasa health? Ngayon, continue. Ang budget kada isang proyekto na insertions daw sa 2022 General Appropriations Act o GAA. Dahil insertion, paliwanag ni Herbosa, hindi dumaan sa planning ng DOH at nagulat na lang silang may ganitong proyekto at pondo sa national budget. Hindi dumaan ng DOH. Nagulat na lang daw ang DOH kung bakit mayroong ganitong proyekto at pondo na hindi dumaan. Kasi nga, pag sinabi nating insertion, iilan lang na mga politician ang nag-uusap-usap. Ilang senador lang, ilang congressman lang. Hindi po yan i-aprobado ng pangkalahatan at hindi nila ipina-evaluate sa mga namumuno, no? At sa mga
pinakataas, no? Halimbawa, Senate President at ang House Speaker. So ibig sabihin baka si House Speaker ang may pakana or baka si Senate President ang may pakana, 'di ba? Naku po, pangkalahatan. Mega love shout out po. Kita ninyo, grabe po ang insertion sa panahon ni Digong. 12 to 20 million per unit. 297 unit. 8 times po ninyo yan. Mga kababayan, makikita nyo po. Si PBBM ang sumalo sa mga problema, kalat na iniwan ni Digong. Diyos mio marimar, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, continue natin. Inutos ko sa Health Facilities Enhancement Project, i-prioritize ang for completion and for operations. Kasi I didn't want to do new ones. Kasi baka ganito rin ang mangyari. Noon pa raw ito gustong tapusin ng Marikina LGU, pero hindi ibinigay ng DOH ang kanilang hinihinging 180 million pesos para maitayo ang gusali. 21 million lang po yung ibinigay ng Department of Health. Saan ka naman makakakita? 21 million, 4-5 palapag na building ang mabubuo. Ang Patay. scope nung proyekto ay foundation works. Dahil wala pa rin binibigay na pondo ang DOH, sumulat na ang Marikina City LGU sa DOH. Paano nga mabigay ng DOH kung hindi nga ito dumaan sa DOH itong project na to at ang pondo niyan ay napunta na naman kay senador, napunta na naman kay congressman, napunta na naman kay kontraktor. Yan ang mahirap kasi mga kababayan sa sinasabing insertion. 'Di ba? Ang dapat maghawak ng pondo, ganito 'yan. DOH dapat 'yan. Ang problema kasi yung pondo nandun kay congressman, nandun kay senador. Ngayon, syempre pag sinabi nating health, syempre doon ka pupunta sa DOH kasi health 'yan department. Ngayon pag tanong doon ng Marikina LGU, DOH, bigyan nyo kami ng pondo para matapos ito. Kasi sa inyo to eh. Ngayon, sasabihin naman ng DOH, paano namin ibigay sa inyo? Hindi nga namin alam yan. Paano namin ibigay sa inyo yung hinihingi ninyo? Wala naman kaming ganyang halaga kasi hindi naman namin nakuha yan. Nandun yan kay senador, nandun yan kay congressman. Ngayon, sino nga ba ang senador at sino nga ba ang congressman? Nako po. Eto na, mga kababayan, babasahin ko ha. Babasahin ko, wag po kayong masyak. Wag po kayong masyak, wag po kayong magulat. Babasahin ko lang. Wait lang. Ganito po siya, mga kababayan. Actually, i-on ko lang po yung rotation niya para magro-rotate. Ayan, so lakihan ko, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ayan po, sinisearch ko po yan mismo sa Google. Nasa Google po yan mismo. Pwede nyong i-screenshot, pwede nyong basahin. Ayan, babasahin ko po ha. Ito po. The Super Health Center project in the Philippines is collaboration between the Department of Health or DOH, the national government and local government units or LGU with significant support from Senator Christopher Bongo. Ayan na nga. Klaro. Klaro. Significant support from Senator Christopher Bongo. Ayan na nga. Ayan na nga ang sinasabi ko ngayon. Hindi ko naman sinasabing ninakaw ni Bongo. Hindi ko rin sinasabing binulsa ni Bongo. Ang sabi lang dito, with significant support from Senator Christopher Bongo. Senator Go has been a key proponent advocating for the centers to improve access to healthcare at the community level, and his office is often involved in groundbreaking ceremony and inspection as detailed by Senate.org.ph. The DOH manage the funding and oversees the Health Facilities Enhanced Program, which include the Super Health Centers with Philippine News Agency. Ito po, and the local government unit ng Marikina at iba pa. Kita ninyo, over 700 super health centers funded. Kita ninyo mga kababayan ha. Ito ha, ipakita ko sa inyo ha para hindi kayo magtaka. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yan. Basahin ninyo ha. Ayan, nabasa ninyo. Department of Health. Department of Health, DOH, the National Government and Local Government, LGU, significant support from Christopher Bongo. Ayan, nakita nyo ha, mga kababayan. Naku po. Kay Bongo na naman.
Makukulong talaga yan sa dami ng kasangkutang uri ng pagmanipula. Ay nako, Ma'am Rimia Pasyulan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, eto na naman tayo, Senator Bongo. Ay nako talaga, Diyos ko. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya nga sabi ni Senator Antonio Trillanes, alam mo sa totoo lang Bongo, huwag ka nang magsinungaling, huwag mo kaming pinagluloko. Ay nako, kita niya, balita yan balita yan. Hindi yan ang galing sa atin, reaksyonan ko lang. Filling up ang dawit, he's still praying, piling up. Yes, true, correct, you're right. Kita niyo mga kababayan, ako like po kayo, share and subscribe. Kaya kay Bongo yan, siya yung malasakit center. Ay nako, ito na nga mga kababayan, significant support by Christopher Bongo. Ngayon, tanong ko mga kababayan, madadawit ba si Senator Bongo dyan? Yes, 100%. Madadawit siya dyan. Bakit? Siya naman kasi ang may hawak ng health. Siya naman kasi yung senador na nag-iikot-ikot nga. May malasakit center, namimigay ng first aid, mayroon namimigay ng mga ganito, mga ganyan, ganun-ganon. Talaga naman, 'di ba? Oo. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Ngayon sasabihin na naman nila ito, 2021. Dapat matapos 2021 to. Tapos insertion ng 2022. So paano nangyari 'yun kay BBM? Tignan ninyo Insertion ito, budget insertion ng 2022. Pero dapat 2021 tapos na ito. So ibig sabihin hindi kay PBBM na administrasyon 'yan. Administrasyon yan ni Digong, kaya nga dapat lang talaga yung putang inang matanda na yan ay hindi na pauwiin sa Pilipinas kasi siya talaga ang nagdala ng problema sa ating bansa. Dapat yung matanda na yan ay hindi na pabalikin dito, doon na yan, gamusin nyo na lang yan, ibalot nyo sa pool, imarinit ninyo. Diba? Diyos mio Marimar. Ayan, Bongo claims him malasakit center. Kaya siya ang mablame. Siya talaga ang mablame niyan. Mukhang hindi makabasag ng pinggan. Yun pala ay may pagka-Lucifer behind the back. Sabi ni Ma'am Zoe. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, naku po, eto na nga. Naku, kita nyo. Anong sabi ng GMA News? Mga kababayan, ulitin natin. Pakinggan natin yun ulit yung sinasabi ng GMA News. May dugtong pa yun hindi ko pa tinapos. Halos 300 super health center ang Ito Hindi nila napondohan ng tama. Kaya nga po ang city, ang gagawin po ng city, naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. Ayaw magturo ni Herbosa kung sino ang dapat managot sa mga hindi mapakinabangang super health center. Pero sa Biyernes, isusumite niya sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatut. Ayan na nga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ayaw daw magsalita ni Herbosa. Paano magsalita si Herbosa? Ididiis din yan. Diba? Hindi talaga yan siya magsalita. Ang problema lang kasi dyan, si Bongo talaga. Si Bongo talaga, madadawi talaga dyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko naman sinabing ninakaw niya, binulsa niya. Pero madawit nga siya dyan kasi siya nga ang may hawak ng health sa Senate. Siya kasi yung, kumbaga, ganitis, ganun. Diba? Mga kababayan, kawawa yung pusa ko, sinipon. Naririnig ko yung niya. 'Di ba? Kita nyo? Ay nako. How long to process para mapadlock na mga yan? Ako, mabilis lang yan, Sir Daryl. Oo, basta si PBBM gumalaw. Pero pag hinarang na naman ng yan, Department of Justice at Supreme Court, wala na naman yan, 'di ba? Sir Sab Annihilation, hello po. 'Di ba? Oo. Ay, kawawang Daisy. Hindi po si Daisy. Iba po yung kakapulot ko lang. May dalawa kasi ako dito sa likod. Ayan, nakakulong. Ayun, nakahiga yung orange ang sinipon. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Talagang nakakaawa ang mga mahihirap na kagaya natin sa kagagawa ng mga yan. Oo, totoo yan, 'di ba? At 2028 baka si Robin talaga matira. Siguro being bobo, his fortune gift from God. Ay nako, eto